Ilang araw na din ang lumipas mula nung pag-atake ng Iran dito sa Israel. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagpapadala nila ng missiles dito sa bansa. Kaya naman, bilang isang caregiver, OFW dito sa Israel, normal lang nakabahan at matakot at pangamba na baka ito ay tatagal pa. Dahil sa sunod-sunod na alarm o siren sa aming mga cellphone, warning, hindi kami masyadong nakakatulog, puyat ang aming hinaharap at dinadamdam ngayon bilang isang OFW dito sa bansang Israel. Sabi ng ilang OFW dito sa Israel na kalmado lang sila dahil sanay naman na sila sa giyera. Sanay naman sila sa digmaan dito at parang every year ata meron ditong kaguluhan. Pero hindi pa rin mawawala ang aming pangamba dahil may isang OFW na o caregiver dito na nasawi dahil sa pag-atake ng Iran. Isang nakakalungkot na balita ang bumungad sa amin nung umagang iyon. Mula noon, labis na ang kaba namin ng mga OFW o caregiver dito sa Israel. Pero patuloy pa rin ang araw-araw naming pamumuhay at trabaho dito sa Israel. Ako man mismo ay naka-experience din sa daan na sunod-sunod na pag-alarm at kami ay bumaba, 3 beses kami bumaba. At grabe talaga, nakakakaba, nakakatakot. Hindi mo alam kung saan babagsak. Hindi mo sa pagmamaneho pa lang ni Kuya sa taxi driver na may pangamban na sa mukha, hindi mo talaga alintana na nakakakaba, nakakatakot. At dapat talaga na meron kang presence of mind. At dapat bibilisan mo talaga ang kilos mo kasi nasa daan ka, 50-50 ka. Pag nasa daan ka, wala kang matataguan. Kaya naman, mahalaga bilang isang caregiver dito sa Israel, normal lang nakabahan at matakot. Pero lagi isipin kung ano ang tamang gawin palagi at huwag magpanik. Dito sa Israel, ang dami kong natutunan. Una, maging kalmado lamang. At alam kung saan ka pupunta. Makinig ng maayos sa balita at mga warning sign. Sa mga sirens, pumunta agad sa protected area. Sa tumitinding kaguluhan sa bansa, ano kaya ang magiging resulta nito? Meron kayang mananalo sa digmaan? Minsan, hindi na nakakalungkot isipin dahil hindi namin mabibitbit ang alaga namin. Dahil ang iba ayaw naman pumunta sa protected area, ang iba naman ay ayaw talaga nilang pumasok. Ang iba naman ay hindi matulak dahil hindi pa naman naka-wheelchair. Meron din namang iba na nakikinig din sa kanilang mga caregiver. Sa mga kaganapang ito, isa lang talaga ang masasabi ko. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa panahong ganito. Ito ang mga bagay na hindi natin control at wala sa kamay natin. Kaya tayo ay maging alerto palagi, pumunta sa protected area kung kinakailangan doon na matulog at makinig palagi sa balita kung ano na ang mga nangyayari at maging handa pakinggan ang payo ng mga home front command, ang mga warning signal at doon talaga kayo, takbo talaga kayo sa protected area talaga. Yun talaga ang pinaka the best doon. Kasi lahat ng ito wala tayong control. Ang Panginoon lang ang may alam kung kailan at kung saan. So, mag-ingat tayong lahat palagi dito mga OFW sa Israel. At sana ay matapos na ang kaguluhang digmaang ito dahil sa panahong mga ganito, wala talagang nananalo.